Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel de la Cruz at halos buong buhay ko na pong ginugol sa pag-aalaga at pagtulong sa ating mga kapwa kalalakihang senior para mapanatili ang kanilang sigla, lakas at pangkalahatang kagalingan habang tayo ay nagkakaedad. Kung ilang linggo na po kayong hindi gumigising na malakas at masigla, kung mas pinipili nyo na lang tumalikod kaysa suyuin ang inyong partner, kung nagsisimula na kayong magtanong sa sarili kung ang mga araw ng malalim na koneksyon, matinding pagnanasa, at tunay na pakiramdam ng pagiging lalaki ay lumipas na, para po sa inyo ang mensaheng ito. Dahil may isang simpleng bagay po kayong maaaring gawin ngayong gabi na maaaring magbago ng lahat. Ako po ay isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may mahigit 3 dekada ng karanasan sa klinika. Libu-libong kalalakihan na nasa edad 60, 70 at 80 na ang natulungan kong maibalik ang kanilang sigla, kumpiyansa at pakiramdam ng pagiging tunay na lalaki. Pero ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hindi galing sa libro. Galing po ito sa isang pasyente, isang lalaki na nasa 80s na niya, si Mang Cardo, isang tahimik at walang paligoy-ligoy na veterano na diretsahang nagsabi sa akin na araw-araw pa rin siyang gumigising na matigas at hindi pa siya umiinom ni isang asul na tableta. Siyempre, tinanong ko po siya kung paano. Ang sagot niya, isang merienda bago matulog. Hindi po suplemento, hindi reseta, hindi gimmick, kundi isang maliit na mangkok lang ng totoong pagkain na may 4 na sangkap na malamang ay nasa bahay niyo na. At ang siyensya sa likod nito ay talagang ikinagulat ko, dahil ang meriendang ito ay may kakaibang nagagawa. Tinutulungan nito ang inyong katawan na magkaroon ng mas malalim na tulog, mag-trigger ng mas maraming testosterone, pakalmahin ang kaba sa performance, buksan ang inyong mga daluyan ng dugo, at paganahin ang mga mismong neurotransmitter na kumokontrol sa pagnanasa at lakas ng ereksyon, lahat habang kayo ay natutulog. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko po sa inyo kung ano ito, paano ito gumagana, at paano nyo ito sisimulang gamitin ngayong gabi. Maniwala po kayo, ayaw nyong palampasin ito. Bago po tayo magpatuloy, kung handa na kayong bawiin ang kontrol sa inyong pagkalalaki at tumanda ng may lakas, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe at itap ang bell para hindi nyo mapalampas ang iba pang mga tip na makapagpapabago ng buhay na partikular na ginawa para sa mga kalalakihang tulad ninyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, pakitype po ang 1 sa comments. Kung hindi naman 0. Ang inyong feedback po ay nakakatulong sa akin na lumikha ng content na tunay na makapagsisilbi sa inyo. Sige po, himay-himayin natin ito at magsimula tayo sa pinakaunang sangkap. Isang bagay na mukhang simple ordinaryo pa nga, pero may taglay na nakakagulat na kapangyarihan pagdating sa sigla ng kalalakihan, ang saging. Karamihan sa mga kalalakihan ay iniisip ito bilang pinagkukunan lang ng potassium. Pero ang matutuklasan nyo po ay ang pang-araw-araw na prutas na ito ay isa palang neurochemical powerhouse na puno ng mga compound na direktang makakaapekto sa inyong mood, pagnanasa, at kakayahang mag-perform. Hayaan nyo pong ipaliwanag ko
ng eksakto kung paano. Una, saging, ang neurochemical powerhouse. Noong bata pa po ako, madalas kong makitang kumakain ang tatay ko ng isang saging gabi-gabi bago matulog. Hindi niya masyadong sinasabi kung bakit, at sa totoo lang, hindi ko pinansin yun. Parang simpleng ugali lang, isa sa mga tahimik na rutina ng mga matatandang lalaki. Makalipas lang ang ilang dekada matapos gamutin ang libu-libong kalalakihan na nakikipaglaban sa mababang enerhiya, mahinang ereksyon at nawawalang kumpiyansa, doon ko napagtanto na may mahalagang natuklasan ang aking ama. Ang saging, kahit mukhang simple, ay isa sa mga hindi napapansing kasangkapan ng kalikasan para sa kalusugan ng kalalakihan. At hindi lang po potassium ang tinutukoy ko, bagamat nakakatulong talaga ito sa presyon ng dugo at kalusugan ng puso. Hindi ang tunay na kapangyarihan ng saging ay mas malalim pa sa isang bagay na tinatawag na tryptophan. Ang tryptophan ay isang amino acid, pero sa inyong utak, ito ang hilaw na materyal para sa isang bagay na mas mahalaga, mga neurotransmitter. Ito ang mga kemikal na mensahero na humuhubog sa inyong nararamdaman, pagtulog, pagnanasa, at oo kung paano kayo mag-perform sa kwarto. Kapag mababa ang inyong tryptophan levels, hindi lang kayo pagod, masungit kayo. Pakiramdam nyo ay hiwalay kayo. Bumaba ang inyong libido, at ang inyong kakayahang tumayo o manatiling matigas, nawawala rin yun. Ang saging ay mayaman sa tryptophan at kino-convert ito ng inyong katawan sa serotonin, ang kemikal na nagpapaganda ng mood na may direkta ring papel sa pagnanasang sexual. Pero hindi pa diyan nagtatapos. Ang serotonin ay precursor din ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa inyong makatulog at manatiling tulog. At ito ang pinakamahalaga, halos lahat ng produksyon nyo ng testosterone ay nangyayari habang kayo ay natutulog. Ang malalim, mahimbing at walang patid na tulog ang panahon kung kailan nagre-recharge, nagre-rebuild at nagre-replenish ng testosterone ang inyong katawan. At hindi lang po iyan teorya. Nakita ko na itong nangyari sa mga totoong tao sa totoong buhay. Isa sa mga pasyente ko, si Jean Nestor, isang 87 anyos na retiradong guro, ay lumapit sa akin matapos ang ilang buwang pakikipaglaban sa mababang gana at nakakahiyang mga sandali sa kwarto. Pinag-iisipan niya ang testosterone replacement therapy, pero hiniling ko sa kanya na subukan muna ang isang simpleng bagay. Nagdagdag kami ng ilang piling pagkain sa kanyang rutina, at isa na rito na hulaan nyo ay isang saging gabi-gabi. Isa lang. Sa loob ng 2 linggo, iniulat niya hindi lang ang mas mahimbing na tulog, kundi ang paggising na matigas muli, isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng ilang buwan. Gulat na gulat siya, pero para sa akin, makatuwiran ito. Bukod sa tryptophan, binibigyan din kayo ng saging ng malakas na dosis ng vitamin B6. Sinusuportahan ng bitaminang ito ang enzyme activity na kailangan ng inyong katawan para i-convert ang kolesterol sa testosterone. Kung walang sapat na B6, dahan-dahan, ngunit makabuluhang bumabagal ang inyong produksyon ng testosterone. Idagdag pa riyan ang bromelain, isang enzyme na matatagpuan sa saging na naiugnay sa mas magandang daloy ng dugo at pinahusay na kalidad ng semilya
At makikita nyo na kung bakit ang prutas na ito ay higit pa sa isang merienda. At kung hindi pa iyan sapat, ang saging ay naglalaman din ng manganese, isang mineral na madalas napapabayaan, ngunit maaaring may papel sa pagbabawas ng pamamaga sa prostate at maging sa pagpapabagal ng paglaki ng ilang prostate cancer cells. Para sa mga lalaking higit sa 60, ang pagsuporta sa prostate ay hindi optional. Ito ay mahalaga. Ang pamamaga, paglaki at hormonal imbalances sa prostate ay maaaring sumabotahe sa inyong sex drive nang hindi nyo namamalayan. Ngayon gusto ko pong linawin, hindi ko sinasabing ang saging ay isang mahiwagang lunas. Pero kapag ginamit ng tama, lalo na bago matulog, lumilikha ito ng pundasyon na kailangan ng inyong katawan para makipagtulungan sa kalikasan, hindi laban dito. Pinapakalma nito ang inyong nervous system, pinapakain ang inyong utak ng chemistry ng pagnanasa, sinusuportahan ang produksyon ng testosterone, at tinutulungang manatiling relaxed at bukas ang inyong mga daluyan ng dugo. At hindi tulad ng tableta ginagawa ito ng dahan-dahan, walang side effects at naaayon sa natural na ritmo ng inyong katawan. May mga lalaki nang tumawa nang iminungkahi ko ang saging bilang bahagi ng kanilang rutina bago matulog. Yun lang tanong nila. Pero makalipas ang 2 linggo, wala na ang tawanan, napalitan ng iba, kumpiyansa, enerhiya, at para sa ilan ang tahimik na kagalakan ng pagkaalam na hindi pa sila tapos. Iyan ang kapangyarihan ng totoong pagkain at ang karunungan ng pagbagal pakikinig sa inyong katawan at pagpapakain dito ng tunay nitong kailangan. Pero simula pa lang ang saging, dahil ang susunod na sangkap, isang ginintuang pampalasa na dating para lamang sa mga hari, ay hindi lang nakakatulong sa pagnanasa. Klinikang napatunayan na pinapabuti nito ang lakas ng ereksyon, pinatataas ang kasiyahang sekswal at nilalabanan pa ang ilan sa mga emosyonal na pakikibaka na kaakibat ng pagtanda. At habang karamihan sa mga lalaki ay binabalewala ito, ang isang kurot bago matulog ay maaaring ang kalamangan na hinihintay ng inyong katawan. Hayaan niyo pong ipakita ko kung ano ito at bakit ang epekto nito ay higit pa sa kwarto. Kung nandito pa rin kayo at ang mensaheng ito ay may katuturan sa inyo, mag-iwan po ng numerong 1 sa comments para malaman kong kasama ko pa rin kayo at handa nang bawiin ang kontrol sa inyong sigla. Ngayon magpatuloy tayo at suriin ang susunod na makapangyarihang sangkap. Pangalawa, azafran saffron, ang pampalasang pumupukaw ng pagnanasa. Kapag naririnig ng karamihan sa mga kalalakihan ang salitang azafran, iniisip nila ang isang pampalasa na hindi pa nila nagamit, nakatago sa malayong sulok ng grocery store o masyadong mahal para bilhin. Aaminin ko po, ganoon din ang tingin ko noong una. Ilang taon na ang nakalipas, binaliwala ko ito bilang isang magarbong pampalasa lang para sa mga pagkaing Mediterranean. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. May pasyente ako noon na nasa early 70s niya, si Mang Lando, isang tahimik at malumanay magsalitang lalaki na kadarating lang ng byudo matapos ang 40 taong pagsasama. Pagkatapos ng ilang buwang pagluluksa, nagsimula siyang makipag-date muli. Lumapit siya sa akin,
na nahihiya dahil hindi siya makapag-perform kahit minsan. Parang manhid po ako. Sabi niya, parang sumuko na ang katawan ko. Nagtrabaho kami sa ilang pangunahing bagay, nilinis ang kanyang dieta, tinulungan siyang matulog ng mas maayos, ngunit ang turning point ay nagmula sa isang simpleng pagbabago. Nagdagdag kami ng asafran sa kanyang panggabing rutina, isang kurot lang sa maligamgam na tubig na may pulot o iwiwisik sa merienda bago matulog. 3 linggo makalipas, bumalik siya sa opisina ko, umupo at ngumiti. Dok, sabi niya, hindi ko alam kung dahil sa pampalasa o sa tulog, pero pakiramdam ko buhay na ulit ako. Hindi ko kailanman malilimutan ang sandaling iyon dahil sa likod ng kanyang kwento ay may totoong siyensya na kailangang marinig ng mas maraming lalaki. Ang asafran ay hindi lang isang culinary treasure, isa itong botanical powerhouse na ginamit na sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina para gamutin ang lahat mula sa pagkapagod hanggang sa mababang libido. At sinusuportahan na ngayon ng modernong clinical research ang tila intuitive na naunawaan ng mga sinaunang manggagamot. Sa maraming randomized placebo-controlled studies, napatunayan na makabuluhang pinapabuti ng asafran ang mga sintomas ng erectile dysfunction, hindi sa pamamagitan ng pagtatakip sa problema tulad ng isang tableta, kundi sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pinagbabatayang sistema na nagtutulak ng pagnanasa daloy ng dugo at psychological readiness. Ang nagpapaging kakaiba sa asafran ay ang halo nito ng mga bioactive compound tulad ng crocin at safranal. Hindi lang ito magagarbong pangalan. Meron itong tunay at nasusukat na epekto sa nervous system. Gumagana ito bilang natural na mood elevator, binabawasan ang mild hanggang moderate na depresyon, pagkabalisa at stress, 3 sa pinakamalaking hindi nakikitang hadlang sa malusog na sexual function sa mga matatandang lalaki. Kapag kalmado ang inyong isip, makakatugon ang inyong katawan. At iyon mismo ang tila sinusuportahan ng asafran. Pero meron pa. Ang asafran ay may makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory properties na nagpoprotekta sa inyong vascular system na mahalaga kung gusto nyo ng malakas at matagal na ereksyon. Isipin nyo ang inyong mga daluyan ng dugo na parang mga highway. Kung namamaga makitid o sira ang mga ito, bumabagal ang trapiko, humihina ang sirkulasyon, at sa kwarto, ibig sabihin niyan ay pagkabigo. Tinutulungan ng asafran na panatilihing bukas, flexible, at tumutugon ang mga highway na iyon. Sa katunayan, sa isang pag-aaral, ang mga lalaking uminom ng asafran araw-araw sa loob lamang ng 10 na araw ay nakakita ng makabuluhang pagpapabuti sa dalas at kalidad ng ereksyon. Ipinakita naman ng isa pang pag-aaral ang pinahusay na sperm motility at pinabuting kasiyahan habang nakikipagtalik. At hindi ito mga batang atleta. Sila ay mga nasa katanghaliang gulang at mas matatandang lalaki tulad ninyo. Ngayon, maaaring iniisip nyo bakit hindi ko pa ito narinig noon. Ang totoo, hindi nakikinabang ang mga kumpanya ng gamot sa pagbabahagi ng mga natural na alternatibo. Walang patent sa asafran, walang $1 bilyong na kampanya sa advertising. Pero gumagana ito at ligtas na may mahabang kasaysayan ng paggamit ng tao at halos walang side effects
kapag kinuha sa tamang dami. Mula noon, inirekomenda ko na ang azafran sa 12-12 ng pasyente at madalas kong sinasabi sa kanila, ito, kapag wala sa ritmo ang inyong katawan, kapag mababa ang inyong pagnanasa, kapag ang inyong performance ay parang malayo o hindi sigurado, hindi nyo kailangang pilitin pa. Kailangan nyong i-realign. At ang azafran, kapag ginamit ng tuloy-tuloy, ay iyon mismo ang ginagawa. Hindi nito pinipilit ang sistema. Pinapalusog nito, ito dahan-dahan unti-unti, ngunit may kapangyarihan. Isang lalaki ang nagsabi sa akin na matapos idagdag ang azafran sa kanyang rutina, hindi lang siya nakaramdam ng mas maraming pisikal na pagnanasa. Nagsimula siyang mangarap muli, lumandi, makaramdam ng pagiging mapaglaro. Yung kislap na minsan nawawala sa atin sa pagtanda. Bumalik iyon, hindi dahil sa artificial na stimulus, kundi dahil naibalik ang chemistry ng koneksyon. At iyon para sa akin ang nagpapaging espesyal sa azafran. Hindi lang ito tumutulong sa inyong mag-perform. Tinutulungan kayo nitong makaramdam. Ibinabalik kayo nito sa inyong sarili, sa inyong natural na ritmo bilang isang lalaki. Pero bahagi lang ng equation ang pagnanasa at kahandaan. Dahil kahit na nasa tamang lugar ang inyong isip at bumalik na ang kislap, kailangan pa ring mag-deliver ng inyong katawan. At diyan pumapasok ang susunod na sangkap. Isang mainit na kapagpapagaling na pampalasa na napatunayang nagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo, nagpapababa ng inyong blood sugar at nagpapabata sa mismong tissue sa loob ng inyong erection chambers. Pamilyar ito abot kaya at malamang nasa kusina nyo na. Ang problema malamang mali ang uri na ginagamit nyo. Ayusin natin yan. Pangatlo, Ceylon cinnamon, ang supercharger ng sirkulasyon. Magiging tapat po ako sa inyo. Sa mahabang panahon, akala ko ang cinnamon ay isang bagay lang na iwiwisik sa toast o oatmeal. Matamis, nakakaginhawa, marahil nostalgic. Ang lola ko noon ay inihahalo ito sa maligamgam na gatas bago matulog at naaamoy ko pa rin ang halimuyak nito sa kanyang kusina, yumayakap sa akin na parang malambot na kumot. Noon, hindi ko alam na ang inaalok niya sa akin ay hindi lang ginhawa. Ito ay makapangyarihang gamot. Karamihan sa mga tao ay hindi ito napapansin, pero hindi lahat ng cinnamon ay pare-pareho. Ang nakikita nyo sa karamihan ng mga supermarket, yung murang klase ay tinatawag na cassia cinnamon. Malapit itong kamag-anak, pero hindi ito ang gusto nyo kung naghahanap kayo ng paraan para mapabuti ang inyong sirkulasyon, suportahan ang inyong mga daluyan ng dugo at bawiin ang inyong performance. Ang uri na gusto nyo ay tinatawag na Ceylon cinnamon, madalas na may label na true cinnamon o tunay na cinnamon. At pagdating sa sigla ng kalalakihan, lalo na habang tayo ay tumatanda, isa itong tahimik na bayani na karapat-dapat sa ating pansin. Naaalala ko ang isang partikular na pasyente, si Mang Ben, isang 74 anyos na dating tsuper ng truck. Malaking tao, matigas ang ulo. Dumating siya na may mataas na presyon ng dugo, borderline diabetes, at buhay sexual na dahan-dahang naglaho sa alaala. Ayaw niyang uminom pa ng maraming gamot. Gusto niya lang makaramdam ulit ng kahit ano. Sabi niya, "Doc, hindi ko naman hinahangad.
na maging 20 ulit. Ayoko lang maramdamang invisible na ako. Gumawa kami ng ilang pagsasaayos at isa na rito ang pagpapakilala ng Ceylon Cinnamon sa kanyang panggabing rutina. Sinimulan niyang idagdag ito sa kanyang panggabing merienda, minsan sa ibabaw ng saging, minsan naman ay hinalo sa herbal tea. Hindi nagtagal. Sa loob ng 2 linggo, bumuti ang kanyang enerhiya. Makalipas ang 1 buwan, nagsimulang bumaba ang kanyang presyon ng dugo. Pero kung makaham, ano ang talagang nakakuha ng kanyang pansin? Isang umaga, nagising siya at napagtanto niyang may nagbago. Bumalik na, sabi niya sa akin na may ngiti. Hindi tulad ng teenager pero malakas matatag. Gumagana ang Ceylon Cinnamon sa pamamagitan ng pag-target sa isang bagay na madalas napapabayaan ng karamihan sa mga lalaki, ang daloy ng dugo. Hindi nangyayari ang ereksyon kung walang malusog na sirkulasyon. Ganun lang kasimple yun. Kapag ang inyong mga artery ay namamaga, naninigas o makitid, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang inyong pagnanasa. Hindi makapag-deliver ang inyong katawan. Tumutulong ang Ceylon Cinnamon sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo. Ginagawa itong mas nababanat, mas tumutugon. Ibig sabihin, mas magandang daloy kung saan ito pinakamahalaga. Pero may isa pang piraso sa puzzle na ito, ang blood sugar. Habang tayo ay tumatanda, dumarating ang insulin resistance. Maaaring wala kayong full-blown diabetes, pero kahit ang bahagyang imbalance sa blood sugar ay maaaring makasira sa inyong endothelial lining, ang panloob na dingding ng inyong mga daluyan ng dugo. Iyon din ang lining na responsable sa paglabas ng nitric oxide, ang kemikal na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy papasok sa ari habang nagkakaroon ng arousal. Kung wala ito, mananatiling malambot ang lahat gaano man kalakas ang pagnanasa. Tumutulong ang Ceylon Cinnamon na i-regulate ang blood sugar levels ng natural. Sa sunod-sunod na pag-aaral, napatunayan na pinapababa nito ang fasting glucose, pinapabuti ang insulin sensitivity, at binabawasan ang panganib ng type 2 diabetes. Lahat ng ito ay sumusuporta sa mas malusog na vascular function at mas matitigas na ereksyon. Ang pinakanagulat sa akin, gayunpaman, ay hindi lang ang siyensya, kundi ang mga kwento. Mga lalaking sumuko na sa pag-asa ay natagpuan ang kanilang sarili na gumigising na may morning wood. Muli, hindi dahil sa tableta, kundi dahil sa wakas ay nakukuha na ng kanilang katawan ang kailangan nito para gumana sa paraang idinisenyo ito. At ang kagandahan ng Ceylon Cinnamon ay kung gaano kadali itong gamitin. Ang isang kapat na kutsarita lang gabi-gabi ay maaaring makagawa ng pagkakaiba. Ihalo ito sa inyong panggabing merienda. Ihalo sa maligamgam na tubig at pulot, o kahit iwiwisik sa prutas. Nakita ko itong nagbigay ng kumpiyansa sa mga lalaki, hindi lang sa kwarto, kundi sa buhay. Dahil kapag malakas ka na ulit, kapag alam mong kaya pa ring tumugon ng katawan mo, may nagbabago sa loob mo. Iba na ang tindig mo. Iba na ang tingin mo sa partner mo. Yung tahimik na hindi nasasabing kahihiyan ay nagsisimulang mawala. At sa lugar nito ay dumarating ang isang bagay
na makapangyarihan pagmamalaki. Ngayon kung ang Ceylon cinnamon, ang pampalasa na tumutulong sa dugo na dumaloy sa inyong katawan ng may lakas at biyaya, ang susunod na sangkap naman ang siyang nagkukumpuni, nagpoprotekta at nagbibigay lakas sa buong sistema. Ito ay ginintuan matamis at madalas napapabayaan. Pero kapag ginamit sa tamang paraan, makakatulong itong palakasin ang testosterone, ayusin ang mga nasirang daluyan ng dugo at suportahan pa ang kalusugan ng prostate. Sa katunayan, maaaring ito na ang sikretong sandata na hinihintay ng inyong katawan. Pag-usapan natin ito. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ito, sige po at itype ang numerong 1 sa comments para malaman kong nandito kayo at nakatuon sa pagbawi ng inyong lakas. Ngayon dumako na tayo sa ika-4 na punto. Isa itong hindi nyo gugustuhing makaligtaan. Ika-4, hilaw na pulot pukyutan raw honey, ang pampalakas ng testosterone. Mayroong isang bagay na lubos na nakakaginhawa tungkol sa pulot pukyutan. Marahil ito ay ang paraan ng dahan-dahang pagtulo nito mula sa kutsara o kung paano ito amoy init at buhay kapag inihahalo mo sa tsaa. Para sa akin, nagbabalik ito ng mga alaala ng sipon noong bata pa at ang malumanay na boses ng aking ina na nagsasabing isang kutsara lang makakatulong yan. Noon, iniisip ko ang pulot pukyutan bilang para sa masakit na lalamunan at mga ritual bago matulog. Ngunit habang ako'y tumatanda at ang aking trabaho ay napunta sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang pagtanda at sigla, nagsimula akong tingnan ang pulot pukyutan sa ibang anggulo. Ang hilaw na pulot pukyutan, ang hindi pa naprosesong uri mayaman sa enzymes, mineral at antioxidants, ay higit pa sa kindi ng kalikasan. Isa itong tahimik, mabisang kaalyado sa paglaban sa mabagal, unti-unting paghina na nararamdaman ng maraming lalaki sa kanilang 50s, 60s at higit pa. Pagkapagod, mababang gana, mahinang sirkulasyon, pagiging makakalimutin, at yung pakiramdam na hindi ka na lubos na ikaw. May mga lalaking naglarawan nito bilang pakiramdam na pinahinaan, na parang may nagbaba ng volume sa kanilang buong buhay. Pero ito ang hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki, makakatulong ang hilaw na pulot pukyutan na lakasan muli ang volume. Naaalala ko ang isang lalaki na nagngangalang Mang Ador at 69 taong gulang, isang retiradong bumbero, malapad ang balikat, ngunit mabigat ang dibdib nang pumasok siya sa aking opisina. Ilang taon na siyang hindi maganda, ang pakiramdam sinisisi, ang edad stress, marahil pati na ang malas. Mas mababa ang kanyang testosterone levels kaysa sa nararapat. Hindi mapakali ang kanyang tulog at ang intimacy nila ng kanyang asawa ay naging bihira at pilit. Hindi ko na po nararamdaman ang sarili ko, sabi niya. Gumawa kami ng ilang pagbabago, nilinis ang kanyang dieta, nagdagdag ng kaunting ehersisyo, tinugunan ang kanyang pagtulog, at bawat gabi ay pinapainom ko siya ng isang maliit na kutsara ng hilaw na pulot pukyutan. Tiningnan niya ako na parang nagbibiro. Yun lang, tanong niya. 3 linggo makalipas bumalik siya
na mukhang mas alerto, mas tuwid ang tayo. Ang unang sinabi niya, tama po kayo tungkol sa pulot. Ang sikreto ay nasa ginagawa ng hilaw na pulot-pukyutan sa loob ng katawan. Una, sinusuportahan nito ang malusog na antas ng testosterone hindi sa pamamagitan ng pagpilit sa inyong katawan na gumawa pa ng artipisyal, kundi sa pamamagitan ng paglikha ng mga kondisyon kung saan maaaring umunlad ang testosterone. Ang hilaw na pulot-pukyutan ay naglalaman ng boron, isang trace mineral na gumaganap ng banayad ngunit mahalagang papel sa pag-regulate ng mga sex hormone. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pag-inom ng hilaw na pulot-pukyutan ay maaaring magpataas ng serum testosterone levels lalo na kapag sinamahan ng tamang pahinga at pagbawas sa pagbabago-bago ng blood sugar. At iyan ang susunod na punto, tumutulong ang hilaw na pulot-pukyutan na patatagin ang blood sugar kapag ininom ng katamtaman. Maaaring isipin nyo na asukal lang ito pero hindi. Isa itong komplikadong halo ng natural na asukal, enzymes, antioxidants, at trace nutrients na talagang sumusuporta sa kalusugan ng atay at metabolic function. Ang atay nga pala ay kung saan nasisira ang labis na estrogen. At ang pag-alis ng labis na estrogen ay isa sa pinakamabilis na paraan para natural na tumaas ang inyong testosterone. Pero mas malalim pa ang mga benepisyo. Natuklasan na pinatataas ng hilaw na pulot-pukyutan ang nitric oxide levels sa dugo, ang parehong mekanismo na inaasahan ng Viagra. Ang nitric oxide ang nagsasabi sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy papasok sa ari habang nagkakaroon ng arousal. Walang nitric oxide, walang ereksyon. Ganun kasimple. At ang pulot-pukyutan sa hilaw nitong anyo ay tumutulong na ibalik ang mahalagang function na iyon nang walang side effects, walang reseta at walang kahihiyan. Mas kahanga-hanga pa ang hilaw na pulot-pukyutan ay may makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory properties. Tumutulong itong ayusin ang panloob na lining ng mga daluyan ng dugo na nasira ng stress, paninigarilyo, kakulangan sa tulog o pagtanda. At para sa mga lalaking gumugol ng mga dekada sa pagtatrabaho ng husto, pagdadala ng mga pasanin at pag-una sa iba, madalas na nangangailangan ng pangangalaga ang mga daluyan na iyon. Nakita ko na ito ng paulit-ulit. Mga lalaking tulad ni Mang Ador na akala ay wala ng pag-asa na pakiramdam ay bagsak bigo o kinalimutan na. At ang isang bagay na kasing simple ng hilaw na pulot-pukyutan ay tumutulong sa kanila na makaramdam muli ng kislap. Hindi biglaan, hindi mahiwaga, kundi tuloy-tuloy, dahan-dahan palagian. Iyan ang kagandahan ng kalikasan. Hindi ito nagmamadali. Ito ay nagpapanumbalik. Siyempre, hindi lahat ng pulot-pukyutan ay pare-pareho. Ang naproseso pinainit na klase na makikita nyo sa plastic na bote na hugis oso ay hindi uubra. Ang gusto nyo ay hilaw, organikong pulot-pukyutan pulot na buhay pa sa enzymes at nutrients. Isang kutsarita lang gabi-gabi ang kailangan sapat na para ma-activate ang mga benepisyo nang hindi nasisira ang balanse ng inyong sistema. Ngayon isipin nyo kung ano ang mangyayari
kapag pinagsama-sama nyo ang lahat. Ang saging na nagpapakain sa inyong mga neurotransmitter, ang asafran na pumupukaw sa inyong pagnanasa, ang cinnamon na nagbubukas ng inyong mga daluyan, at ang pulot-pukyutan na nagpapalakas ng inyong testosterone at nagkukumpuni ng inyong sirkulasyon. Hindi ito gimmick, hindi ito hype. Ito ay totoong pagkain na gumagana kasama ng inyong katawan sa paraang laging nilalayon ng kalikasan. Kaya ngayon ang tanong ay, paano nyo ba talaga ito gagawin? Paano nyo kukunin ang 4 na sangkap na ito at gagawing isang bagay na simple, mabilis at makapangyarihan na babagay sa inyong buhay? Ang sagot ay mas madali kaysa sa inaakala nyo. Sa katunayan, wala pang 1 minuto ito. At kapag nalaman nyo na ang mga hakbang, maaaring hindi na kayo matutulog sa parehong paraan muli. Hayaan nyo pong ipakita ko sa inyo kung paano ito eksaktong gagawin simula ngayong gabi. 5, paano ito gawin hakbang-hakbang. Ngayon, narinig nyo na kung ano ang magagawa ng bawat isa sa mga sangkap na ito ng mag-isa, kung paano nila naaapektuhan ang iba't ibang sistema sa inyong katawan, isip at maging sa inyong emosyon. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay dumarating kapag pinagsama-sama nyo sila. Doon sila tumitigil sa pagiging pagkain lamang at nagsisimulang maging isang ritual, isang paraan para bawiin ang inyong lakas, kumpiyansa at koneksyon sa lalaking dati kayo at nasa kaibuturan nyo pa rin. At ang kagandahan nito ay hindi ito komplikado. Hindi nyo kailangang maging chef. Hindi nyo kailangan ng magagarbong kagamitan at hindi ito aabutin ng higit sa 1 o 2 minuto. Kailangan nyo lang itong gawin ng may pagkakapare-pareho at kaunting pag-iingat, dahil hindi lang ito tungkol sa pagkain ng isang bagay. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang sandali bawat gabi na nagsasabi sa inyong katawan na oras na para magpanumbalik, oras na para mag-rebuild. Kaya ito po ang gagawin nyo. Kumuha ng isang hinog na saging, hindi masyadong hilaw, hindi sobrang hinog, yung klase na madaling durugin ng tinidor. Balatan ito, ilagay sa isang mangkok at dahan-dahang durugin hanggang maging pino. Habang ginagawa nyo ito, huwag magmadali. Hindi ito karera. Ipaalam sa inyong katawan na may ginagawa kayong mabuti para rito. Pagkatapos, kumuha ng isang maliit na kurot ng hibla ng asafran o mga 1 kapat na kutsarita kung gumagamit kayo ng asafran powder, at iwiwisik ito sa dinurog na saging. Iyan na ang inyong suporta sa pagnanasa at mood. Sunod, magdagdag ng 1 kapat na kutsarita ng Ceylon cinnamon. Hindi yung karaniwang klase. Siguraduhing Ceylon ito. Haluin ito. Hayaang umakyat ng kaunti ang amoy. Dapat itong maging mainit, nakakakalma, parang isang bagay na sinauna at matalino. Panghuli, patakan ng 1 kutsarita ng hilaw, organikong pulot-pukyutan sa ibabaw. Hayaang dahan-dahang bumagsak. Ito ang tamis ng kalikasan, ang inyong suporta sa testosterone, ang inyong manggagamot sa vascular. Ngayon, dahan-dahan lang po ang pagkain. Walang cellphone, walang TV, walang distractions. Kayo lang ang inyong katawan at ang sandaling ito. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, tratuhin nyo ang meriendang ito tulad ng pagtrato nyo sa isang magandang usapan kasama ang isang taong mahal nyo
naroroon may intensyon magalang. At kapag tapos na kayo, huwag agad maghugas ng pinggan o mag-check ng email. Hayaang dahan-dahang magpahinga ang inyong katawan. Pinakamahusay itong gumagana kapag bahagi ito ng panggabing routine para mag-relax. Maaari nyo itong ipares sa isang basong maligamgam na tubig o caffeine-free herbal tea kung gusto nyo. Hinaan ang ilaw, magbasa ng isang bagay na nakakakalma, at kapag dumapo na ang inyong ulo sa unan, hayaan ang inyong sarili na lubos na sumuko. Dito nangyayari ang tunay na trabaho. Habang kayo ay natutulog, sinisimulan ng mga sangkap na ito ang pagkukumpuni ng inyong mga daluyan, pagpapakain sa inyong mga hormone, pagpapakalma sa inyong utak, at paghahanda sa inyo na gumising bilang ang lalaking lagi niyong nais maging, marahil ang lalaking akala nyo ay nawala na. Kung gagawin nyo ito gabi-gabi sa loob ng hindi bababa sa 7 hanggang 10 araw, maaari kayong magsimulang makapansin ng banayad na mga pagbabago, mas mahimbing na tulog, mas malinaw na pag-iisip, isang kislap ng enerhiya sa umaga na wala dati. Maaaring magising kayo at mapagtanto na may isang bagay na tunay na nagbabago. Hindi sa maingay, dramatikong paraan, kundi sa isang tahimik, matatag na paraan na parang naaalala ng inyong katawan ang ritmo nito. May mga lalaking bumalik sa akin matapos subukan ito, mas nagniningning ang mga mata, mas tuwid ang balikat. Sinasabi nila sa akin na hindi lang sila nakakakita ng resulta sa kwarto, kundi sa kung paano nila dinadala ang kanilang sarili sa buong araw. Mas nakatuon sila, hindi gaanong iritable, mas bukas. Isang lalaki ang nagsabi sa akin na hinawakan ng kanyang asawa ang kanyang braso sa almusal at sinabing, "Parang mas ikaw na ulit." Ngumiti siya nang ikinuwento niya iyon, hindi dahil sa pisikal na kahulugan nito, kundi dahil sa emosyonal na kahulugan nito. Naramdaman niyang siya na ulit ang sarili niya. At iyon ay isang bagay na hindi maibibigay ng anumang tableta. Ang hakbang-hakbang na rutinang ito ay maaaring simple, ngunit huwag maliitin ang kapangyarihan nito. Ang pagiging simple ay madalas na siyang pinakakailangan natin, lalo na sa isang mundo na sinusubukang ibenta sa atin ang mga komplikadong solusyon sa mga problema na alam na ng ating katawan kung paano ayusin kung susuportahan lang ng maayos. Kaya gawin nyo ang hakbang na ito. Subukan ito ngayong gabi. Hindi bilang isang mabilisang lunas, kundi bilang isang pagkilos ng paggalang sa sarili, isang tahimik na deklarasyon na hindi pa kayo tapos. Ngayon, bago po tayo magtapos, gusto ko kayong iwanan ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa kung ano ang kakainin o paano ito kakainin. Dahil wala sa mga ito ang gagana kung hindi kayo naniniwala na posible ito. Kaya sa huling bahaging ito, gusto kong kausapin kayo hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang kapwa lalaki. At gusto kong ipaalala sa inyo ang isang bagay na maaaring nakalimutan nyo na. Hindi kayo sira. Hindi pa kayo tapos. Naghihintay lang kayong muling magising. Pag-usapan natin yan. Pangwakas na kaisipan, hindi pa kayo tapos. Kung umabot po kayo hanggang dito, nais ko pong maglaan ng sandali para kausapin kayo hindi bilang doktor, kundi bilang isa ring lalaki na nakakaunawa kung ano ang pakiramdam
ng tumanda sa isang mundong hindi palaging marunong magpahalaga sa prosesong iyon. Dumarating ang panahon na tila nilalagpasan na tayo ng tingin ng mundo na para bang naibigay na natin ang pinakamahusay sa ating sarili, ang ating lakas, layunin, pagkalalaki. At napakaraming lalaki ang tumatanggap niyan ng walang laban. Tahimik silang umurong, tumitigil silang masa ng higit pa mula sa buhay. Tumitigil silang umasa ng higit pa mula sa kanilang sarili. Pero nandito po ako para sabihin sa inyo, hindi kailangang maging ganyan. Hindi pa kayo tapos. Malayo pa. Ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi mahika. Hindi ito isang nauusong shortcut. Ito ay totoong pagkain. 4 na simpleng sangkap, saging, azafran, Ceylon, cinnamon, at hilaw na pulot pukyutan. Bawat isa ay pinili hindi lang para sa kung ano ito, kundi para sa kung ano ang ginagawa ito kapag ipinares sa natural na ritmo ng inyong katawan. Sama-sama, gumagana sila para suportahan ang inyong testosterone daloy ng dugo-tulog mood at pagnanasa ng dahan-dahan, may kapangyarihan at palagian. At ang pinakamahalaga ay ito, gumagana sila kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Walang matapang na kemikal, walang dependency, walang side effects. Isang maliit na pagkilos lang ng pag-aalaga bawat gabi na nagbibigay hudyat sa inyong sistema, ligtas ng mag-rebuild, ligtas ng magpanumbalik. Nagsimula tayo sa saging, simple, ngunit makapangyarihan. Pinapakain nito ang inyong utak ng mga sangkap na kailangan nito para mag-spark ng pagnanasa, suportahan ang serotonin, pakalmahin ang inyong nervous system, at i-convert ang pahinga sa lakas ng hormone. Pagkatapos ay azafran, yung ginintuang pampalasa na muling pumupukaw hindi lang sa inyong katawan, kundi pati sa inyong puso. Pinapagaan ang tensyon, pinapataas ang mood, at ibinabalik ang pakiramdam ng pagiging malapit na nawawala sa maraming lalaki nang hindi man lang nila namamalayan. Mula roon, bumaling tayo sa Ceylon cinnamon, ang tahimik na manggagamot ng inyong mga daluyan ng dugo. Binabawasan ang pamamaga, binabalanse ang inyong blood sugar, at binibigyan ang inyong puso at pagkalalaki ng malinaw na landas para gumana ng buo muli. At panghuli, hilaw na pulot pukyutan. Matamis, oo, pero higit pa roon. Dahan-dahan nitong itinutulak pataas ang inyong testosterone, sinusuportahan ang nitric oxide para sa mas mahusay na sirkulasyon, at ibinabalik ang inyong katawan sa balanse kung saan maaaring mabuhay muli ang enerhiya at libido. Lahat ng mga bagay na ito ay nagsasama-sama sa isang bedtime routine na wala pang 10 segundo para ihanda. Pero ang totoo, hindi ito tungkol sa mga sangkap. Tungkol ito sa mensahe sa likod nito. Kapag pinipili ng isang lalaki na gawin ang meryendang iyon, gabi-gabi, may mas malalim siyang ginagawa. Sinasabi niya, mahalaga pa rin ako. Gusto ko pa ring makaramdam ng lakas. Gusto ko pa ring kumonekta sa aking sarili, sa aking partner sa buhay. At mas mahalaga iyan kaysa sa inaakala niyo. Nasaksihan ko na ang pagbabagong ito sa napakarami kong pasyente. Mga lalaking pumasok sa opisina ko na hinihila ang kanilang mga paa, pinag-uusapan ang edad na parang isang sentensya
sa halip na isang yugto. Mga lalaking pakiramdam ay maliit sa kanilang sariling balat at nakita ko kung ano ang nangyayari kapag sinimulan nilang alagaan muli ang kanilang sarili, hindi nang may pagkakasala o desperasyon, kundi nang may tahimik na dignidad. Mas maayos silang kumain, mas maayos silang matulog, mas madalas silang ngumiti. Nagpapakita sila muli sa lahat ng kahulugan ng salita. Isa ito sa pinakamakapangyarihang pagbabago na nagkaroon ako ng pribilehiyong masaksihan. At gusto ko yan para sa inyo. Dahil karapat-dapat kayo sa higit pa sa simpleng pag-iral. Karapat-dapat kayong gumising ng may layunin. Karapat-dapat kayong matulog na ipinagmamalaki kung paano nyo tinrato ang inyong katawan. Karapat-dapat kayong maramdaman yung tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa pagkaalam na ang inyong pinakamahuhusay na araw ay hindi pa lumilipas. Patuloy pa rin itong nagbubukas. Ngayon, aayusin ba ng meryendang ito ang lahat ng magdamag? Siyempre hindi. Walang iisang ugali ang kailanman makakagawa niyan. Ngunit, kung gagawin ng may pagkakapare-pareho, may pag-iingat at kaunting paniniwala, tiyak na mababago nito ang paraan ng pakiramdam, paggana at pagtugon ng inyong katawan. Isa itong panimulang punto at minsan iyon lang ang kailangan natin. Kaya subukan niyo po. Bigyan ang inyong sarili ng 10 na gabi. Sundin ang mga hakbang, dahan-dahan lang sa pagkain. Hayaang tanggapin ito ng inyong katawan. At pagkatapos bigyang pansin ang inyong mga umaga, ang inyong tulog, enerhiya, mood at koneksyon. Maaaring magulat kayo sa kung ano ang magsisimulang mabuhay muli. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa maraming taon ng pagsasanay at sa katunayan mula mismo sa buhay. Ang paggawa ng maliliit tuloy-tuloy na hakbang para alagaan ang inyong sarili ay hindi isang kilos ng pagkamakasarili, kundi isang kilos ng malalim na paggalang sa sarili at karunungan. Ito'y pagkilala na mahalaga ang inyong kapakanan at sa pamamagitan ng pag-aalaga sa inyong sarili, mas handa kayong makisalamuha sa buhay, sa inyong mga mahal sa buhay, at sa inyong sariling potensyal, anuman ang inyong edad. Ginugol nyo ang mga dekada sa pagbibigay sa iba, sa inyong pamilya, trabaho, mga responsibilidad. Ngunit ngayon, ito na ang inyong sandali para bigyan naman ang inyong sarili at hindi kayo nito ginagawang makasarili. Ginagawa kayo nitong matalino. Ginagawa kayo nitong malakas. Ginagawa kayo nitong isang lalaking tumatangging sumuko. Hindi pa kayo masyadong matanda. Hindi kayo sira. Hindi pa kayo tapos. Nagsisimula pa lang kayo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kahit sa maliit na paraan, mangyaring maglaan ng sandali para i-like ang video o artikulong ito. Ibahagi ito sa ibang lalaki, isang kaibigan, kapatid, ama, na maaaring kailangang marinig ang mensaheng ito ng pag-asa at praktikal na payo. At pakiusap, mag-iwan ng komento sa ibaba para ipaalam sa akin na nasa paglalakbay na ito rin kayo o ibahagi ang inyong sariling mga karanasan. Mahalaga ang inyong boses at sama-sama nating maipapaalala sa isa't isa na hindi pa huli ang lahat para makaramdam na malakas buhay at lubos na tayo muli. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa pagtanda ng may lakas at sigla.